So, are you courting Mariel? Medyo ang ganda ng pasok mo, no? Napakaganda, ma'am, ni Mariel. Nasa kanya lahat ng katangian ng isang dalaga na talagang... Oo, pero siyempre, ma'am, kailangan natin malinaw din yung mga nangyayari sa kanya. Maraming nangyayari din sa kanya sa mga oras na to. Na hindi naman tayo basta na lang papasok at makakasakit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero are you ready to commit to one woman? Ako, ma'am? Yeah? Aba, alam naman nung dalaga na ako'y single, ako'y pag nag-commit, committed. Pero sa ngayon, ma'am, wala pa naman. Wala pa. So, wala ka pa doon. You're playing the field. Awag tayo, mga salitang playing, nakakatakot yan. Mahusgahan na naman tayo dyan. Sabihin lang natin, ma'am, ano lang ako, relax lang ako. Relax. Talagang lalaki, relax. Now, ang very interesting sa'yo kasi, hindi ka lang basta artista, pero politically, meron ka ring mga pananaw na malinaw. Halimbawa, pagdating sa population control, malinaw ang pananaw mo doon dahil nag-i-endorso ka ng condom brand, no? I can say the name, no? It's Trust. Yes. You're endorsing Trust condoms. Bakit mo piniling gawin yon? Ako, ma'am, ang nag-apply dun. Hindi, totoo? Oo, ma'am. Kapitbahay ko kasi si Jojo na Yung may-ari. ng DKT. Okay. Ma'am. Sabi ko sa kanya, pare, pwede mo ba akong isama dyan sa ano nyo na yan, sa advokasya nyo na yan? Sabi niya, bakit? Naniniwala kasi ako dyan. Okay. Sabi niya, sige, ma'am, ilan milyon na ba ang Pilipino ngayon? At malinaw na sinabi mismo ng Department of Education at the Department of Health, ang laki ng problema natin. Unang-una, sa kalusugan, sa edukasyon. Huwag naman tayong lumayo. Lumabas ka na lang dyan, kahirapan, kitang-kita na natin. Ang daming mga bata na wala namang kinabukasan. Wala tayong pinapangakong kinabukasan. Kung tayo ay mas dadami pa, parang pinalalaki natin yung problema. Yung akin naman, ma'am, wala akong gustong kontrahin, lalong-lalo na ang simbahan. Ako'y naniniwala sa simbahan, naniniwala ako sa religion. Yung akin lang, gusto ko lamang pong harapin muna natin sa ngayon kung ano yung problema. Huwag natin tatakbuhan ng problema kasi pag tinakbuhan natin ng problema, lulungkot tayo, ma'am. Pero ang nangyari very interesting is kinasuhan ka, dinimanda ka at ang DKT ng Angkapatiran Party, tama ba to? For promoting the use of condoms. Are you familiar with this? Or ngayon mo lang ito nalaman? Nadinig ko naman, pero hindi ko man siniseryoso. Dahil ako naman nakadamit nung ginawa ko yung commercial. Wala naman. Hindi ko man suot-suot yun. Tayo ay democratic country tayo, ma'am. Diba, kung ano yung desisyon ng mamamayan, meron silang sariling pag-iisip kung gagamitin nila o hindi. Ba't naman natin sasakalin ng tao? Wag natin sakalin. And in the Muslim faith, Robin, walang issue dito? Ma'am, ang Islam, yan ho, ang akala kasi ng karamihan, ang Islam ho ay napakahigpit na religion. Hindi po totoo yan. Ang Islam ho ay nag-a-adjust sa sitwasyon. Halimbawa, pamilya kayo na hindi nyo naman kaya ang mag-anak, talaga pong pinapayuhan na mag-family planning. Hindi yan sarado. So you wouldn't consider yourself a modern Muslim? Ay, hindi po ako naniniwala dyan sa modern, sa extremist, sa old school. Wala. Isa lang ang Muslim, ma'am. Isa Hindi, lang. pero may mga bansa kasi that ang mga kababaihan talagang mahahaba pa ang palda, nakatakip ang mga muka. Naniniwala ka ba doon? Or do you believe na panahon na para ang mga kababaihang Muslim in the Middle East magpakita ng mukha? May mga bansang ganun pa rin. Una-una po, ma'am, wala po sa Quran ang takpan ng muka. Opo, wala po yan. Kahit po pagbalik-balik rin natin ng Holy Quran, wala po sinabi dyan na takpan nila ang mukha. Ang nangyayari po kasi, sinabi sa Quran, sinabi sa Biblia, yung veil. Okay. Yung veil, yan. Ang ating ginagalang at minamahal na si Virgin Mary, naka-veil nga po siya. Pero nasa tao ang pagsunod eh. Hindi mo naman pwedeng pilitin ng tao na gawin mo to. Kahit ako sa mga anak ko, nung bata sila,
Oo, mag-hijab kayo. Pero ngayon, 18 na sila. Kung ayaw nilang mag-hijab, di ko sila pwedeng pilitin. Mahirap sa lahat yung gumagawa ka ng isang bagay na wala sa puso mo. Hindi maganda yun. Ganon din ang advice ko sa lahat ng Muslim women. Kung wala sa puso nyo, huwag mo na lang gawin, nagkakasala ka lang. Pero tandaan mo, yan ay inuutos sa'yo. Tandaan mo lang lagi yun. So, inuutos talaga yon. Kahit naman sa Bible, ma'am. No, because you have Queen Rania of Jordan. You're familiar with Queen Rania, diba? She's very outspoken as a very empowered Muslim, but hindi siya gumagamit nun. Ma'am, kanya yun. Kanya yon. Oo, hindi ko siya pwedeng husgahan. At sinabi din naman sa Bible yan, huwag tayong humusga ng tao. Diba? Trip na yun eh. Diba? Siya naman sasagot doon, hindi ako. Alright. Okay, eto na yung napakarami po nating tanong. Magmi-mix na tayo dito. Kasi ang pakiusap po ni Robin kanina ay wag lang basta showbiz ang pag-usapan. Yes, ma'am. Fair naman yon. Pero babalik tayo sa Wawawi. Eto yung mga tanong. Jixel 2010 asks, why did you leave Wawawi that early? Are you doing a show on another network? Wow. Una, ako po gumagalang sa unang pinag-usapan. Okay. Sino po ba naman ang ayaw magtagal sa Wawawi? Isa pong programa ito na magkaakibat yung nagpapasaya ka at kawang gawa. Kaya lang po, ang napag-usapan po namin ng management ay talagang 2 linggo lamang. At ang kasunod po nun, naguguluhan po ako. Kung babalik po ba si Kawili o hindi. Siyempre, siya ang siga dun eh. Siya ang siga ng Wawawi. Ayoko naman na agawin yung teritoryo niya. Parang mali yun eh. Para sa akin, mali yun. Kung siguro pa magkaroon ng malinaw na usapan, bakit hindi? So you'd be willing to do a noontime show live every day? You're open? Oo, ma'am. Medyo nahiligan ko ng kumanta. Nahiligan ko na magsayaw. Ang gaganda ng dalaga doon. Walang dahilan Para humindi. para humindi. Okay. Wilbert and Panda Det asks if you will be offered to be Willie Revillames. Same question, but permanent replacement on Wawawi. Will you accept the job? Siguro ba basta malinaw lang na kung ano nangyari kay Kawili. Basta malinaw sa lahat na hindi ako nang agaw ng trabaho ng iba. Mahirap yun. Parang it strikes me that ayaw mo lang na una masaktan si Willie, na ang pakiramdam niya inagaw mo, at ang maging pananaw ng tao ay inagaw mo, no? Number 1 yun. Yun ang una Hindi talaga. Kasi pinagbibintangan na nga ho ang pelikula, ang entertainment, ay dog eats dog. Di parang kinumpirma ko na yun. Kami yun. Di ba ako aso? Kami rin yun ang news, ang dog eat dog. Ganun. Pero hindi rin kami aso. Yes, Yan, ma'am. iba. Okay, 20 people Kakantahan na kita, ma'am. Mamaya, kailangan, wala kang lusot dyan. 20 people tweeted me to ask this. Are you willing to pursue Wawawi co-host Mariel Rodriguez? Sorry, 20 ang nagtanong. Now that she and Zanjo Marudo have broken up. And what is your reaction to reports that you caused Mariel and Zanjo's breakup? May ganun pala, hindi ko alam yun. Wow. Hindi ko pa ho naging, yan. Hindi ko po gagawin yun, mangagaw ng pag-ibig ng iba. Ang huling-huling talaan 11 na babae sa isang lalaki. Ba't naman ako kukuha ng taken na? May 10 nag-aantay. But wait, have you told Mariel you liked her? Siya, sa TV pa, ma'am. You did. So you text Ilang each beses ko other. na siyang hinarana, pero doon lang sa 4 na sulok ng Wawawi yun, ma'am. You have not gone out on a date? No, I can ask Ma'am, you this. I mean, I'm not in showbiz. Might as well. Hindi ma'am, pa? medyo. Hindi pa malinaw, ma'am, na kung sila ba hiwalay o hindi. Parang, baka biglang may sumusuntok sa akin sa kalagitnaan. Mahirap yan, ma'am. Mahirap. Okay.